Iniulat ng Commission on Elections na pangkahalatang naging maayos ang pagdaraos ng barangay at SK elections. Kasunod niyan, iniulat ng COMELEC na may 5 pang barangay na ngayong araw pa lamang nagsasagawa ng halalan. Ang update sa assessment ng COMELEC sa sentro ng balita ni Luisa Erispe, live. Angelique, may ilang individual nga ang naitalang nasawi kaugnay ng barangay at SK elections kahapon. At may ilang mga barangay na hanggang sa ngayon ay nagsasagawa pa rin ng halalan. Pero sa kabila nito, sabi ng COMELEC, masasabi pa rin matagumpay at mapayapa ang halalan kahapon. Tapos na dapat ng alas 3 ng hapon ng botohan sa lahat ng presinto sa buong bansa kahapon. Pero hanggang sa ngayon, may 5 barangay pa rin ang nagsasagawa ng halalan. Ayon sa Commission on Elections, 3 dito ay mula sa Bayang Lanao del Sur at 2 ay mula sa Calbayog City, Samar. Sa inisyal na investigasyon, pamamaril o insurgents ang dahilan sa Calbayog City, kaya hindi natuloy ang eleksyon. Habang sa Lanao del Sur ay iniimbestigahan pa nila ang sanhi nito. Pero anuman anya ang dahilan, hindi katanggap-tanggap ang nangyari kaya hahabulin nila ang nagdulot ng aberya sa eleksyon kahapon. Yung paraphernalia na sinasabi mo, actually dumating. Dumating din on time. Ang aming iniimbestigahan ngayon, bakit hindi kumalat? Maliban pa sa insurgents, tinitignan din ng COMELEC na posibleng dahilan ng pag-atras ng ilang pulis at guro na magsisilbi sana bilang electoral boards kahapon. Kaya matapos lang anya ang eleksyon, may karampatang parusa ang mga ito. Okay lang po yung mga nag-withdraw prior to, okay na po sa atin yun, naintindihan natin. Total naman po, hindi naman po mandatory talaga ang election day service. Pero kung halimbawa, ikaw na yung naandyan, tapos na-train na namin, pagkatapos nakagastos at gastos na kami, handa na, tapos on the day of the election, bigla ka magwi-withdraw. Tapos ang worst, yung ipinalit namin, bigla rin magwi-withdraw. Something is wrong with that. Hindi po ba? Hindi pa pwedeng basta lang umayaw. Something is wrong with that. Kung yun sa economic sabotage yun. Bukod pa naman sa mga barangay na hindi nakapagsagawa ng eleksyon, may 19 na individual din na naitala ang COMELEC na nasawi kahapon. 19 din ang injured at lahat ng ito ay mula sa 29 na election-related incidents. Pero sa kabila ng mga numerong ito, kumpiyansa pa rin ang COMELEC na sabihing mapayapa ang eleksyon kahapon. Katwiran ng komisyon, maliit na bilang pa rin ito kung tutuusin kumpara sa mga nakaraang eleksyon at masasabi pa rin walang failure of election. Hindi naman po siya failure of election. Wala po. Because the failure of election, ang sabi, nag-e-election, biglang naudlo. O kaya i-election mo na, biglang hindi natuloy. Yung po kasi hindi pa nagtutuloy dahil dadalhin pa lang yung gamit eh. So buti na lang, meron po kaming mekanismo na kung saan pag gano'n ang sitwasyon, meron po kaming solusyon. Rin ng COMELEC matagumpay ang eleksyon dahil nasa higit 90% ng tapos ang canvassing sa buong bansa. 2.3% na lang din ang hindi pa napoproklama dahil marami anya ang naging tabla ang resulta. Pero ngayong araw inaasahan na matatapos din ang proklamasyon. May pasaring naman ang COMELEC sa mga opisyal ng gobyerno na humaharang umano sa proklamasyon. Tulad ng isang alkalde sa Bicol Region na nanakot pa ng electoral board para hindi maproklama na ang panalo. Sabi ng COMELEC, election offense ito at siguradong may kaso. Meron po kasing ilan lang, hindi naman ganun kadami, na hindi makapag-proclaim yung mga barangay board of canvassers kasi pinapakialman ng mga ilang mayors. Lalo dyan sa may bandang area ng Bicol. So ito warning do sa mayor na yung kilala mo kung sino ka. Huwag mo na lang pilitin na i-name ka namin. Hindi makapag-proclaim yung barangay board of canvassers namin dahil pinapakialman dahil wag daw muna i-proclaim. So inutasan natin ang regional director, the BBOC should proclaim today at all costs. Wala tayong pakialam sa kung sino pa yung tumatawag na yan. Samantala may 46 naman na kandidato ang nanalo pero hindi ipoproklama ng COMELEC. Ayon kay Garcia, ito ang mga may nakabinbing disqualification case dahil sa illegal campaigning o premature campaigning. Habang nakabinbing naman ang kanilang kaso, ang uupo munang kapitan ay ang number 1 na kagawad sa kanilang barangay. Batay na rin ito sa succession rule sa Republic Act No. 7160. So halimbawa po natanggal mo yung kapitan, number 1 kagawad po yung papalit sa kanya.
Angelique, sa ngayon ay wala pang inilalabas na kabuuang bilang ng voter turnout ang COMELEC dahil kasalukuyan pa nga na nagsasagawa ng eleksyon ang ilang mga barangay. Pero inaasahan na mamaya ay may proklama na o matatapos na ang proklamasyon sa buong bansa. Angelique. Okay, may mga ulat na may mga karahasan na naganap sa labas ng mga tinatawag na election hotspots. So meaning to say, hindi na-predict o hindi nakita agad ng COMELEC. Gaano kalawak o gaano ka rampant itong ganitong uri ng insidente? Angelique, ayon sa COMELEC nga, kahapon pa nila sinasabi na itong mga insidente na nangyari, karamihan dito ay nasa yellow category, yung mga lugar. Sa ngayon, ang sinabi naman ng Philippine National Police sa mga ibang panayam nila, sinabi nila na hindi naman dahil napabayaan yung lugar kaya nangyari ang mga ganitong insidente. Pero talagang nangyayari ito, katulad nga nung isang lugar sa Lanao del Sur kung saan at pati na rin doon sa Puerto Princesa City kung saan biglang nagpunit ng mga balota. Pero dahil naman dito, ayon sa COMELEC, simula dito sa mga ganitong pangyayari, sa mga susunod na eleksyon ay mas hihigpitan nila ang seguridad sa mga eskwelahan na nagsasagawa ng halalan. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.